Yan, magandang araw sa lahat. Kumusta? Ito kami ngayon ni Idol Mark. Yan. Nilabas namin itong King Cobra na may na rescue. Yan. So maalala nyo, itong King Cobra na ito ay yung vlog natin sa Magtuod, yung may sugat. Yan, i-post natin yung i-post natin yung video na ito. Yan. Magandang umaga sa lahat. Ngayon lang tayo nakakuha ng video ulit sa King Cobra na ito kasi medyo busy tayo. Tinitingnan namin yung kondisyon niya, medyo pumapayat na rin siya. Dito kagipat ako ngayon, berhara ko dyan. So yung niya, yung kondisyon niya ngayon, hindi na siya masyadong fit unlike dati. Medyo mataba kasi siya yung dati. Yan si Idol Mark. Shoutout Idol Mark. Walang rescue muna ngayon. Medyo pa, madalang yung rescue tawag natin. So, ito muna yung natin, i-awareness natin ngayon. So gusto ko pa rin i-shoutout si Idol Pete ng IDIS, yung NGO natin na nagproprotekta sa watershed. Shoutout Idol, sana masundan pa yung awareness natin na kasama yung mga bantay bukid. Kinakagagat na lamok si Idol Mark. So medyo pumapayat na siya. Ito yung King Cobra na dapat nating i-turn over sa Philippine Eagle. So nag-usap pa kami ni Sir Bong. Sir Bong, sana makagawa na sila ng enclosure na maganda na pwedeng pwedeng paglagyan ito. So Ophiophagus bungarus, Ophiophagus na species ito sa southern part ng Philippines. Yung sa Luzon natin, yung ating Ophiophagus salvatana. So dalawang species yung nasa Pilipinas. So native itong King Cobra mga idol. Yung King Cobra natin talagang defensive siya kapag nasa wild, nasa natural habitat. Yung nakapanood sa ating awareness doon sa Tawan-Tawan, may mga sharing tayo na narinig nyo, yung mga bantay bukid. Talagang hinahabol sila kasi nga napaka-defensive ng King Cobra natin, lalo na kapag nasa natural habitat. Pero hindi sila ganoon ka-defensive na akala nyo na papatay ng tao. Talagang gusto na lang maka-escape po, kaya hinahabol niya kayo. So na-remember nyo yung isang kwento ni Idol? Ka-remember ka sa pangalan na to? May isa tong Idol na nagkwento yung nagkukuha siya ng pako, yung halaman, yung pagkain ng gulay. So natumba pa siya. So hinahabol daw siya pero nawala lang bigla.
So yun yung sabi natin na ano, yun yung sinasabi natin na kapag makakita kayo ng king cobra, talagang habulin lang kayo, pero yung purpose niya is para maka-create siya ng distansya na enough space para maka-escape po siya. Hindi talaga hindi talaga intention niya na kagatin kayo para patayin. Tinatakot niya kayo. So mock bite ang tawag diyan. Tama ba ako, Idol Mark? Yan. So si Idol Mark, witness niyan si Idol Mark kasi ilang beses na tayo naka-encounter ng king cobra na talagang iba yung behavior niya sa inakala natin. Nakakala natin is talagang pumapatay lang siya ng tao, yun yung purpose niya. Pero hindi ganun. Tama ba ako, Idol Mark? Yes. Yan, confirm na Idol Mark yan. So tingnan natin yung haba niya. Lapit natin. Yung sinasabi ko na isang issue natin na related sa king cobra is yung sa Cebu. Hindi ko pa na-discuss to. I-discuss ko sana ito doon sa awareness natin. Daming langaw, daming lamok, kinakagat si Idol Mark. Yung sinasabi ko na isang issue na gusto kong i-tackle sana is yung sa issue ng flooding sa Cebu. So makikita nyo yung natin, yung baha natin sa Cebu is talagang medyo related siya sa paglalabas ng mga king cobra noong mga nakaraang taon. Na-remember nyo yung mga ilang beses natin, ilang beses tayo nakaka-receive ng mga report, may mga balita din na talagang try na Idol Mark. Try na Idol Mark. So yun yung sinasabi ko na isang issue natin. Dami minom. Yan, so yan yung sinasabi ko mga idol, yung kagat ng king cobra magkaiba sa summer cobra. So yan, ayaw niyang bitawan. So ini-inject niya lahat ng ng kamandag niya sa kanyang prey. Yan, kita niyo tumutulo kanina, grabe yung tulo. Ikot-ikot mo doon, ikot mo. Yan, ito yung venom, grabe dami. Yan. Bantay sa ikog niya. Yan, so ito yung ito yung way of predation ng king cobra. Ito yung way of predation ng king cobra mga idol. Talagang hindi niya bibitawan yung ayun yung kumagat. Yung kumagat siya? Isa siya? Ito yan. Naigo ka? Wala. Sobrang tuyok pa. Ikagunit para bilisan. So ito yung sinasabi ko na way of predation ng king cobra. Inuubos niya. Yan, sobrang basa na yung kamay ni Idol Mark. Basang basa na. So yung way of predation niya is talagang iubos niya yung yung venom niya sa isang prey niya. Kapag nakagat kayo, huwag kayo mag-expect na bibitawan kayo kaagad. Kaya safety lang yan, dami. So, grabe yung venom, kita nyo. Compare nyo sa mga nakikita natin sa mga summer cobra. Yan, kaunti lang. So ito yung lalaki natin na king cobra na rescue. Shoutout kay Idol Mark. Workout kay Idol Mark ngayon. Pawis na pawis. Yan, so lalaki to siya, nasa mga na to. Tanaw ni mo 2 meters. Kira. Straight daw. 3 no? Yan, so mga 3. Kulitan dulu ka dun. Ibira siya dun. So ayan.
So balik tayo sa discussion natin, yung sinasabi natin na na issue natin sa Cebu, yung flooding ng Cebu. Yung nakaraang taon before yung flooding, talagang ilang beses na yung mga report, mga balita na lumalabas na yung mga king cobra. Isa kasi sa mga mga idol, parang sign yan, parang signos niyan kung bakit lumalabas yung mga king cobra, kasi nasisira na yung bahay nila. So yung natural habitat nila, yung mga forest natin doon sa Cebu, talagang inuubos na nila, na dine-develop nila, gawa nilang mga subdivision, mga resort, kaya lumalabas yung mga ganito. So yun lang, unfortunately minalas yung yung Cebu, bumaha the next year kasi naubos na nga yung dapat na natural habitat ng mga buhay ilang, na which is talagang nagpoprotekta sa tao. In the first place, yan yung napoprotekta, yung natural resources natin, yung mga puno tsaka yung mga gubat. So kung hindi nila ginalaw yung gubat doon, hindi nila inubos, sana walang flooding, walang mga baha na nangyari doon sa nakaraan na mga buwan na nakita natin yung Cebu. Talagang grabe yung pagbaha nila doon, yung mga sasakyan naubos sa sa pagkaanod. Kaya kawawa yung tao, yung sakripisyo na ginawa ng tao is yung tanggap sa hagupit ni inang kalikasan. So yung flooding. So yung flooding talagang hindi natin yan anong tawag mo diyan? Hindi natin yan mapipigilan, kasi yun nga, yung flooding is natural phenomenon yan siya. So wala tayong magagawa. So ang nagsakripisyo yung tao. So yun yung iniwasan natin dito sa Davao, kasi itong sa Davao wala tayong mining dito, wala tayong masyadong mga ginagawang mga anong tawag dyan, mga operation na talaga nakakasira sa kalikasan. Unlike nung mga development, meron tayong mga urban, meron tayong mga tawag dyan, mga housing. Pero sana lapitan natin yan sa city kasama yung IDIS. Protektahan natin yung Davao City sa pag-report, at saka kung pwede mapigilan lang, ma-regulate talaga yung mga housing na developers na mag-create pa ng madaming mga catastrophe, mga kasiraan na pwedeng makakos ng mga natural calamity gaya ng flooding dito sa Davao City. So isang palatandaan, kapag may nakita kayong mga king cobra, talagang nasisira na yung bahay nila. So kapag nakikita nyo yung mga ganito na mga buhay ilang na lumalabas na, so isang na yan siya, isang malaking sign talaga yan siya na na merong problema sa kalikasan. So pag may problema ang kalikasan, ang tao ang may tatanggap. So yung yung problema sa tao, kapag inabuso natin yung natural habitat, talagang babalik sa atin yung problema. So gaya ng mga flooding, sana ma-regulate natin dito sa Davao. Yan. Tama ba kay Idol Mark? Yan, baka may kay Idol Mark, baka may masabi ka sa mga viewers natin about sa pagprotekta ng natural resources natin. Kami rescuers lamang, naghahatid lang kami ng mga natututunan namin. So tulong-tulong lang tayo sa pagpa-conserve ng ating wildlife. Yeah. So yung conservation is tulungan talaga yan siya. Hindi pwedeng kabila ni Idol Mark. Yes. Buong buong tao sa Pilipinas, meron tayong obligasyon na gagampanan. Dapat na tayo ang steward sa pag-alaga, pagprotekta ng ating natural habitat, mga natural resources, yung mga wildlife natin. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana may natutunan kayo. So king cobra, so sa ating mga viewers dyan na makakita ng mga wildlife gaya ng mga king cobra, sana
Huwag niyo po silang saktan, tumawag na lang kayo ng rescue. And always stay safe. Distance siya. Huwag niyo pong tangkaing patayin. And always see to it na yung pamilya niyo ligtas, nakalabas sa bahay. And then syempre always na tumawag ng rescue. So libre yung rescue natin dito sa Davao City. Ito yung number namin, number namin. So ayan, paalam na tayo, Idol Mark. Salamat mga idol sa susunod na rescue. Davao Life is here.